Dahil hindi niya kayang bilhin na pagdesisyonan niyang siya na mismo ang gumawa. Hindi lang niya inakala na ganito pala ito ginagawa. Mga bakal na sheet ang kanilang pangunahing materyales. Tuwing may bakanteng steel sheet, inilalagay niya ito sa stamping machine. At bago pa man siya makalingon, ang bakal ay napipisa na at nagiging mga mahahabang piraso ng doble taliming talim. Pero ang pagkakaroon ng mga talim na iyon ay unang hakbang pa lang sa produksyon. Sa maliit na paggawaan na ito, plano ni Baisha na gamitin ang mga talim na iyon bilang batayan ng isang napaka-praktikal na kagamitan para sa mga lokal at sa mga nangangailangan nito. Hindi ito basta-bastang gamit para sa karaniwang tao. Bagamat matatalas na ang mga nabuo niyang talim, madali naman itong mabasag. Kaya sunod niyang ginawa, inilagay niya ang mga ito sa isa pang makina upang simulan ang isang napakahalagang proseso, ang mahigpit na pagbabalot at pagkakabit ng mga talim gamit ang isang mahabang steel cable. Ang steel cable na ito ay may napakataas na tibay at lakas, kaya't mas lalo nitong pinatatag ang kabuuang istruktura ng kanilang ginagawang produkto. Sa puntong ito, nahulaan mo na ba kung ano ang ginagawa niya? Kapag nabuo na, makikita itong may zigzag na pattern, parang tiyan ng ahas. Mula sa malayo, nakakatakot itong tingnan, at kung mahawakan mo ng padalos-dalos, tiyak masasaktan ka. Tama. Isang protective fence ang kanyang ginagawa, ang wire mesh na ginagamit para sa kaligtasan at seguridad. Akala mo ba ang Afghanistan ay puro digmaan lang? Mali ka doon. Dito mo matatagpuan ang pinakamasarap na slow-cooked lamb sa Timog Asya, ang Chanaki. Kayang magluto ng mga chef dito ng hanggang 100 palayok ng sabay-sabay, at bawat isa ay nabebenta ng humigit kumulang $3. Pagsapit ng alas 4 ng hapon, ang mga kalye ng Peshawar, Pakistan ay puno ng amoy ng karne at usok ng uling. Makikita mo ang mga manggagawa na nakapila, bit-bit ang maliliit na aluminum na palayok na tinatawag ng mga lokal na handi. Ang bawat palayok ay may isang layunin lamang, ang maluto ang perpektong lamb stew. Sa kusina, hinihiwa ng chef ang sariwang karne ng tupa sa maliliit at pantay na piraso. Pagkatapos tinatadtad niya ang isang buong mangkok ng sibuyas, dinadagdagan ng kamatis, luya at dinurog na bawang. Ito ang kaluluwa ng putahe. Inuuna niya ang sibuyas, sinusundan ng kamatis, at inihahain ng maliwanag na pulang karne sa ibabaw. Pagkatapos nilalagyan ng luya at bawang para mawala ang amoy ng karne, at sa huli, naglalagay ng kaunting mantika. Sa labas naglalagablab ang mahahabang kalan na may uling. Dusi-dusi ng handi pots ang mahigpit na tinatakpan habang nagsisimula ang sining ng mabagal na pagluluto. Hindi pwedeng masyadong mataas o mababa ang apoy. Dahan-dahang lumalambot ang karne, natutunaw ang sibuyas sa sabaw, nagiging makapal at mayaman ang sarsa ng kamatis, habang ang halimuyak ng luya at bawang ay sumisipsip sa bawat piraso ng karne. Mula sa mga takip ng palayok, lumalabas ang singaw na may amoy ng usok at mantikilya na pumupuno sa buong lansangan. Pagkatapos ng 2 oras, binubuksan ng chef ang takip at sumasabog ang bango sa hangin. Ang karne ay sobrang lambot at malasa, halos maghiwa-hiwalay sa bawat hawak. Bawat palayok ay may lamang humigit kumulang 10 onsa at nagkakahalaga ng $3. Hindi man mura, pero araw-araw pa ring pinipilahan ng mga tao. Dahil hindi lang ito pagkain, ito ay bahagi ng pagmamalaking Afghan. Ang tunay na Afghanistan ay hindi kasing hirap ng iniisip ng marami. Mayaman ito sa kultura ng pagkain, hinubog ng kasaysayan at heograpiya. Ang mabagal na lutong tupa ay isa sa pinakatradisyonal nilang putahe, sikat dahil sa natatanging lasa at paraan ng pagluluto nito, isang tikim ng pinakamaamo at pinakamasarap na bahagi ng bansang Afghanistan. Ang taong nakaisip ng paraang ito ng pagmimilking ay talagang isang henyo. Ito ay isang dairy goat farm sa Indonesia. Dahan-dahang ginagabayan ng magsasaka ang ulo ng kambing pasulong at ang maliit na gate ay sumasara upang hawakan ito sa posisyon. Tinatawag itong milking stanchion, isang karaniwang setup sa mga dairy goat farm. Hindi ito para ikulong ang kambing, kundi para panatilihin siyang steady, maiwasan ang biglaang galaw at gawing mas ligtas at maayos ang proseso. Ganito ang paraan ng paggana nito. Ibinababa ng kambing ang ulo nito ng natural, pagkatapos ay isinasara ang gate. Ang simpleng galaw na iyon ay nakakatulong para mabawasan ang stress.
Maraming kambing ang nagiging mas kalmado sa ganitong paraan. At kapag relaxed sila, mas madaling lumalabas ang gatas. May mga kambing pa nga na regular na pinapa-milk ay kusa nang lumalapit at inilalagay ang kanilang ulo sa stansyon. Alam na nila ang routine. Ang ulo ang inisecure imbes na ang mga paa para maiwasan ang bigla ang pag-atras. Pinoprotektahan din nito ang utong ng kambing upang maiwasan ang strain o injury. Kapag tiningnan mo ng maigi, makikita mong karamihan sa kanila ay kumakain habang nakasecure. Sa paglipas ng panahon, nasasanay sila nagiging pamilyar ito, kaya mas kalmado at mas cooperative sila, at mas maayos ang takbo ng trabaho. Mukhang simple ang disenyo pero nakakatipid ito ng oras, nakababawas ng stress, at lumilikha ng mas maayos na sistema para sa parehong magsasaka at mga kambing. Sa kabuuan, nakakatipid ito ng maraming oras bawat linggo dahil sa simpleng pag-unawa sa ugali ng hayop. Ito ay Thailand. Ang mga lokal na magsasaka ay nag-aani ng palay. Pero nakakagulat, ang mga halamang palay na ito ay mukhang hindi pa ganap na hinog, pero naputol na sila ng maaga. Ngunit huwag agad mag-isip ng masama, hindi nila sinisira ang pananim. Isa talaga itong paraan ng pagsasaka para mapataas ang ani ng palay. Kapag ang mga palay ay nasa humigit kumulang 2 buwan na ang paglaki, gumagamit ang mga magsasaka ng brush cutter para putulin ang itaas na bahagi ng makakapal na dahon. Dahil sa mainit at mahalumigmig na klima sa Thailand, ang palay ay kadalasang tumataas ng sobra at nagkakaroon ng masyadong siksik na tangkay at dahon. Kapag tinamaan ng malakas na hangin o matinding ulan, madaling matumba ang mga ito. Kapag ang mga uhay ng palay ay nakahiga sa maputik na tubig, maaari itong mabulok o kaya ay tumubo ng maaga na nagre-resulta sa pagbaba ng ani. Sa pamamagitan ng pagpuputol ng itaas na dahon, nababawasan ang sobrang lilim sa pagitan ng mga halaman at mas nakakaabot ang sikat ng araw sa mga dahon sa ibaba. Nakakatulong din ito para mabawasan ang peste at maiwasan ang pagtumba ng mga halaman. Ang mga dahon na pinuputol ay tumutubo muli at kadalasan ay mas lumalakas pa ang mga halaman. Ayon sa mga lokal na magsasaka, ang paraang ito ay nakakapagpataas ng ani ng palay ng humigit kumulang 12% kada ektarya. Ang mga pinutol na dahon ay hindi na kailangang espesyal na alagaan. Iniiwan lang sila sa bukid para mabulok ng natural at magsilbing pataba sa lupa. Siya ang pinakamasamang kapalaran na babae sa Japan araw-araw. Nabubuhay siya sa mga tira-tirang pagkain ng iba, nagtatrabaho ng 12 na oras para sa halos $7 lang. Sa edad na 39, naninirahan si Nanako sa isa sa pinakamahirap na distrito sa Japan. Gumigising siya ng alas 6 ng umaga, naghuhugas, at nagmamadaling pumunta sa construction site. Dahil sa kakaunting edukasyon, kaya lang niyang umasa sa matinding pisikal na trabaho para mabuhay. Nakakapagod ang trabaho kahit para sa mga lalaki. Ang kanyang tanghalian ay kung anuman ang mga tira ng iba, sapat lang para mapuno ang kanyang tiyan, pero hindi sapat para mapanatili ang kalusugan. Ilang taon na siyang ganito kaya sobrang hina na ni Nanako dahil sa kakulangan sa nutrisyon. Hindi siya nakakauwi hanggang alas 8 ng gabi. Ang renta niya ay mga 200 yen kada buwan at dahil walang banyo ang kanyang kwarto, naliligo lang siya sa pamamagitan ng pagupo sa isang malaking plastik na palanggana. Namumuhay siya ng sobrang tipid, partly dahil sa isang nangyari noong siya ay bata pa. Isang kaibigan niya ang nagsinungaling na nasangkot sa aksidente sa kotse, kaya inutang ni Nanako nang walang pag-aalinlangan ang kaibigan ng 60,000 yen. Pinadala niya ang pera agad, pero bigla na lang nawala ang kaibigan, walang bakas. Hindi kailanman hinarap ni Nanako ang kaibigan dahil ayaw niyang makita ng iba na siya ay mahirap. Ano sa tingin mo? Dapat ba tayong maawa sa kanya o mas komplikado pa ang kwento kaysa sa simpleng awa lang? Kilala siya online bilang Folk Elon Musk. Sa loob ng 7 taon, nakagawa na siya ng mahigit 300 sasakyan. Ang pangalan niya ay Gu Yupang, 42 years old, at mula siya sa Heilongjiang, China.
Simula pagkabata, mahilig na siya sa electronics, makina at pagkakarpintero. Pagkatapos ng high school, nagtrabaho siya ng mahigit 10 taon sa woodworking at furniture design. Noong 2018, para tuparin ang pangarap niyang gumawa ng mga sasakyan, nagsimula siyang mag-aral ng welding, programming, circuit design at vehicle assembly. Dahil sa taon-taon na pagsisikap at pag-aaral, nakabuo siya ng isang maliit na off-road vehicle na kayang magtaas ng sarili, umakyat ng hagdan, tumawid sa mga bundok, at matapos ang mga upgrade, kayang lumusong at gumalaw sa tubig. Ang katawan nito ay maaari ring mahiwalay ng flexible. Gumawa rin siya ng bed car. Pwede kang humiga habang namimili, naglalakbay, o dumaraan sa magagaspang na daan ng walang hirap. Nilikha niya ang isang wheelchair car na kayang umakyat ng hagdan ng ligtas. Dinisenyo rin niya ang isang amphibious vehicle na kayang magpalit mula land mode papuntang water mode, lahat kontrolado niya ng perpekto gamit ang tumpak na craftsmanship at walang katapusang creativity. Nakakuha na siya ng milyon-milyong likes at mahigit 3,300,000 followers online. Ang mga sasakyang ginagawa niya ay minamahal ng napakaraming fans, dahilan para hangaan siya bilang isang tunay na self-made inventor.